Naranasan mo na bang sirain ng isang saglit ng galit ang buong araw mo? Isang insulto, isang bastos na komento, at bigla kang tinangay ng emosyon na lihis sa direksyon at nakapagsabi ng mga bagay na pinagsisisihan mo pagkatapos. Bakit nga ba parang nawawalan tayo ng kontrol kapag sumiklab ang damdamin? At higit sa lahat, paano natin mababawi ang kontrol na yon? Naniniwala ang mga Stoic na ang tunay na labanan ay nasa isipan, hindi sa ibang tao o sa mga pangyayari. Itinuro nila na ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa pagsigaw ng mas malakas, kundi sa kakayahang hindi tumugon, sa pagpili ng katahimikan kaysa kaguluhan, sa pagtangging ibibigay ang kapayapaan mo sa isang taong hindi naman karapat-dapat dito. Ipapakita ng video na ito kung paano mo magagawang hindi na muling magalit o mainis kanino man o sa anuman. Hindi sa pamamagitan ng pagpigil ng damdamin, kundi sa muling pagsasanay kung paano ka tumutugon. Matututuhan mo ang mga praktikal at subok na teknik ng Stoicism para matutong huminto bago tumugon, bitawan ng mga bagay na hindi makabubuti, at mapangibabawa ng damdamin mo na parang isang mandirigma ng isipan. Hindi ka mahina dahil nahihirapan ka. Tao ka lang. Lahat tayo ay dumaan na sa apoy ng galit at kirot ng kawalang galang. Pero kakaunti lang ang natututo kung paano ito lampasan. Diyan ka naiiba. Kaya kung napagod ka na sa palagi kang tinatangay ng emosyon, para sa iyo ito. I-like mo ang video na ito, mag-subscribe para sa iba pang Stoic strategies, at i-share ito sa isang taong kailangan ng maibalik ang kanyang kapayapaan. Dahil kapag naunawaan mo ang Stoicism, hindi mo lang nakokontrol ang galit, nagiging untouchable ka, at yan ang lahat ng kaibahan. Isa, I reframe ang mga emotional na pagputok bilang mga gawi na maaari mong malimutan. Hindi ka isinilang na magagalitin. Hindi ka isinilang na madaling mapikon sa trapiko, manirado ng pinto, o paulit-ulit na balikan ng mga usapan sa isipan mo ng ilang oras. Ang reaksyong yan, na parang kusa na lang ngayon, ay natutunan mo lang sa paglipas ng panahon, bunga ng stress, pride, at ng mundong paulit-ulit na sinasabi sa mga lalaki na kailangan nilang maging matigas, maingay, at dominante. Pero ito ang katotohanan. Ang tunay na lakas ay hindi maingay. Tahimik ito. At ang pinakamakapangyarihang lalaki sa isang silid ay yung hindi napapakislot, hindi sumisigaw pabalik, at hindi pinapapigil ang kanyang kapayapaan ng maliliit na bagay. Ang galit ay hindi lang basta damdamin. Isa itong gawi, at tulad ng kahit anong gawi, maaari itong baguhin. Pero una, kailangan mong makita ito sa kung ano talaga ito. Isang sunod-sunod na reaksyon na nagpapatuloy lang dahil pinapakain mo ito. May sumingit sa iyo sa daan. Minamaliit ka ng boss mo. May nasabi ang partner mo na masakit, at bago pa makasunod ang isip mo, nakapagsalita ka na. Yan ang cycle. At karamihan sa mga lalaki ay nakakulong dyan buong buhay nila. Naniniwalang yan talaga ang pagkatao nila. Pero iba ang tingin ng mga Stoic. Hindi nila tinuring ang galit bilang bahagi ng pagkatao.
Nakita nila ito bilang kahinaang nagkukubli. Sabi ni Epictetus, ang sino mang madaling magalit ay alipin ng sarili niyang galit. Masakit pakinggan, pero totoo. Kapag sumasagot ka ng walang pag-iisip, ibinibigay mo ang kapangyarihan mo sa mismong bagay na nag-trigger sa iyo. Nagiging madali kang hulaan, kontrolin, at mapagod ng emosyonal. Isipin mo ito. Nasa pila ka sa LTO, 1 oras ka nang naghihintay. Biglang may sumingit sa harap mo, walang pakialam. Ramdam mo agad, humihigpit ang dibdib, kumikirot ang panga, at gusto mong sumigaw. Yan mismo ang larangan ng laban mo. Pipiliin mo bang ulitin ang lumang digmaan na palagi mong natatalo? O hihinto ka at magtatanong, makakatulong ba ang magalit? Alam mo ang sagot. Naranasan mo na ito dati. Nagsalita ka na ng masama noon. At ano ang dinala nito sa'yo? Wala kundi dagdag stress, pagsisisi, at lalong paglayo sa taong gusto mong maging. Dito nagbabago ang lahat sa Stoicism. Hindi mo kailangang pigilan ang nararamdaman mo. Kailangan mo lang umangat at panoorin ito. Parang ulap lang na lumilipas sa langit. Kilalanin mo, pero huwag mong hayaang ito ang magmaneho. Ang isip, ang katuwirang sarili mo, yan ang dapat nasa upuan ng driver. Yan ang lakas na itinayo ng mga Stoic sa pamamagitan ng disiplina. Karamihan sa mga lalaki, iniisip na makatuwiran ang galit nila. Na ito'y patunay na may pakialam sila. Na ang pananatiling kalmado ay kahinaan o kawalan ng malasakit. Pero kabaligtaran yon. Kahit sino kayang sumabog, madali yon. Ang mahirap, ang nangangailangan ng disiplina, hinog na pag-iisip, at tunay na tibay ng loob ay ang manatiling kalmado habang sinusubok ka ng paligid. Kapag may nanghamak sa iyo at hindi mo sila binigyan ng kasiyahan na makitang napikon ka, yan ang tunay na dominasyon. Kapag binato ka ng gulo ng buhay at hindi ka natinag, yan ang kontrol. Kaya anong gagawin mo sa susunod na maramdaman mong sumisiklab ang apoy sa dibdib mo? Hihinto ka, hihinga ka, paalalahanan mo ang sarili mo. Gawi lang itong galit, hindi ko na kailangang isuot pa ito. At lalakad kang palayo, hindi dahil mahina ka, kundi dahil masyado ka ng malakas para sayangin ang lakas mo sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Hindi ka nandito para ma-trigger. Nandito ka para bawiin ang kapangyarihan mo. At nagsisimula yon, hindi sa pagbabago ng mundo, kundi sa pagbago ng tugon mo. Tumugon ka bilang isang lalaking may hawak sa sarili niyang isipan. Tumugon ka gaya ng isang Stoic. 2, kontrolin ang sarili mo imbes na subukang kontrolin ang iba. Madaling sumabog, madaling itaas ang boses, magbitaw ng insulto, o basta na lang lumabas ng kwarto. Iyan ang karaniwang ginagawa ng mga lalaki kapag nakaramdam ng kawalang galang. Sumusupalpal para makabawi ng kontrol, pero huwad ang ganong klaseng kapangyarihan. Mabilis uminit, mabilis din mawala, at palaging may iiwang pakiramdam na mas mahina ka kaysa dati. Ang tunay na kontrol ay hindi nanggagaling sa pagdomina sa iba, kundi sa pagmaster ng sarili sa gitna ng init ng emosyon.
nililinlang ka ng galit. Sinasabi nito na kapag hindi ka tumugon, mahina ka, na kapag may umatake sa'yo, dapat umatake ka ng mas malakas, na ang pananahimik ay pagsuko. Pero balikan mo, ilang beses na bang may naayos talaga ang pag-init ng ulo? Sumigaw ka, tapos mas malakas ang sigaw ng kausap mo. Napatunayan mo ang punto mo, pero nawasak ang relasyon. Nanalo ka sa argumento, pero hindi ka nakatulog kakaisip sa sinabi mo. At sa huli, ubos ka. Dahil hindi ka talaga may hawak ng kontrol, tumutugon ka lang. Ngayon, isipin mo ito. Nasa isang meeting ka sa trabaho. Pinuna ng manager mo ang ideya mo sa harap ng buong team. Hindi patas at mayabang pa. Ramdam mo agad ang init. Gusto mong gumanti, ipagtanggol ang pangalan mo, patahimikin siya. Pero may huminto sa'yo. May boses sa loob mo na nagsabing, kapag sumagot ako ngayon, lalo lang lalala ito. Kaya huminto ka, huminga. At sinabi mong, salamat sa feedback. Babalikan ko ito. Tapos nagpatuloy ka. Sa bandang huli, kinausap mo siya ng pribado, may linaw, hindi damdamin ang pinairal. Yan ang kontrol, yan ang lakas, at yan ang stoic. Sabi ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa isipan mo, hindi sa mga bagay sa labas mo. Kapag naunawaan mo ito, makakahanap ka ng lakas. Hindi naniniwala ang mga stoic sa pagmamando ng pride. Naniniwala sila sa pagtugon, hindi sa pag-react. Sa kaliwanagan kaysa kaguluhan. Nauunawaan nila ang hindi pa rin nauunawaan ng karamihan. Talo ka sa tuwing sinusubukan mong kontrolin ang ibang tao. Pero ang kaya mong kontrolin at palagi mo nang kayang kontrolin ay kung paano ka kikilos. Ang pagkakamali ng maraming lalaki ay iniisip nilang ang pananahimik ay kahinaan, na ang paglalakad palayo ay nagpapababa sa pagkalalaki. Pero isipin mo ang huling pagkakataong may sumabog sa harap mo. Mas lalo mo ba silang nirespeto o nawala ang tingin mong kapangyarihan nila? Ang galit ay maingay, pero ang respeto ay tahimik. Kapag nanatili kang kalmado sa harap ng pangungutya, nagiging untouchable ka at mas nakakatakot yan sa iba kaysa sa sigawan. Hindi ibig sabihin ng pagiging stoic na hindi ka na magsasalita. Ang ibig sabihin nito, pipiliin mong kailan at paano ka magsasalita ayon sa sarili mong panuntunan, hindi ng galit mo. Kapag natutunan mong ipagpaliban ang reaksyon mo, hayaan mo nang dumaan ang emosyon bago ka kumilos. Lumilikha ka ng espasyo at sa espasyong iyon, may dumarating na karunungan. Mas nagiging tama ang mga desisyon mo, nananatili ang respeto mo sa sarili. Kaya sa susunod na bastusin ka ng iba, huwag mong kainin ang pain. Hayaan mo silang magpakababa. Ikaw, manatiling matatag. Hindi dahil takot kang tumugon, kundi dahil pinili mong huwag magpadala sa bagyo nila. Umaangat ka, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Iyan ang tunay na kontrol. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng huling salita. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng huling kapayapaan. Kaya simulan mo ngayon. Huwag mong subukang kontrolin ang silid. Kontrolin mo ang hininga mo, ang mga salita mo, ang mukha mo, ang enerhiya mo. Lalabas ka sa bawat aletan na may dalang bagay na bihira makamit ng karamihan. Ang dignidad mong buo. At ayan ang panalong hindi maaagaw ng kahit sino. 3. Buuin ang katahimikan. Gaya ng pagpapalakas ng kalamnan sa araw-araw na pagsasanay. Hindi mo pwedeng asahang magiging kalmado ka sa gitna ng kaguluhan kung ni minsan ay hindi mo pa naensayo ang katahimikan. Ito ang bahagi na madalas hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Hinihintay nilang sila'y magalit, bastusin o malunod sa problema. Doon lang nila sinusubukang kontrolin ang sarili. Pero ang emosyonal na lakas ay hindi basta-basta lumilitaw kapag kailangan. Tinuturuan ito, pinaghihirapan, binubuo sa mga tahimik na sandali
na walang nakakakita. Katulad ng katawan na hindi lalakas kung hindi mo pinagbubuhusan ng tamang pag-ehersisyo. Ang isipan ay hindi basta tatatag kapag pinilit sa biglaang sitwasyon kung hindi mo ito pinagyayaman araw-araw. Ang pagkakaroon ng kontrol sa sarili ay hindi parang switch na ini-on. Ito ay kasanayang hinuhubog. Isipin mo ang isang lalaking hindi pa kailanman humawak ng pabigat. Bigla siyang pumasok sa gym at sinubukang buhatin ang 300 libra. Siguradong mabibigo siya. Ganoon din sa emosyon mo. Kung hindi mo sinasanay ang sarili mong huminto muna, huminga, at tanggapin ang hindi komportabling damdamin bago tumugon, sa unang hampas ng buhay, babagsak ka. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi ka pa naihanda. Ngayon, isipin mo ito. Nasa bahay ka matapos ang mahabang araw. Nabuhusan ng anak mo ng juice ang laptop mo. Biglang sumiklab ang instinct mo. Gusto mong sumigaw, pero may kumiliti sa'yo. Matagal mo nang pinagsasanayan ito. Sa halip na magalit, huminto ka, huminga. At sinabi mong, linisin na lang natin. Parang simpleng bagay, pero hindi. Isa na naman itong rep, ehersisyo. Isang sandaling nagpapakita ng lakas, at ang rep na yan ang magliligtas sa iyo sa mas malalakas na bagyo. Ang Stoicism ay hindi pilosopiyang para lang sa mga mongheng nasa bundok. Ito'y para sa totoong buhay, para sa mga sundalo, leader, manggagawa, ama, at mga taong araw-araw ay humaharap sa stress, ingay, at gulo. Itinuturo nito na ang kapayapaan ay hindi natatagpuan sa pag-iisa. Natatagpuan ito sa kakayahang panatilihing kalmado ang isipan sa gitna ng kaguluhan. At ang pagsasanay na yan ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Pagising ng maaga para magnilay, pagsusulat ng iniisip bago matulog, pagpili ng pananahimik kaysa sarkasmo kapag may nakakainis. Hindi ito mga walang kwentang ritual. Ito ay mga ehersisyo ng kaluluwa. Ang pagkakamali ng karamihan ay hinihintay munang magkasunog bago ipakitang kaya nilang manatiling kalmado. Pero hindi ganoon ang proseso. Dapat handa ka bago pa man ito mangyari. Gumawa ka ng mga gawe na nagpapalakas sa iyong atensyon, nagpapalalim ng iyong paghinga, at nagpapatalas ng iyong kamalayan. Dahil kapag dumating ang pressure, hindi ka umaangat sa level ng pangyayari, bumabagsak ka sa level ng pagsasanay mo. Nauunawaan ito ng mga Stoic. Araw-araw nagsusulat si Marcus Aurelius, pinag-iisipan kung ano ang gumising sa kanyang damdamin, kung ano ang humamon sa kanya, at kung paano siya makakatugon ng mas mabuti kinabukasan. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil gusto niyang tumibay. Si Epictetus, na minsang alipin, nagturo na ang disiplina ay hindi nagsisimula sa mga engrandeng kilos, kundi sa araw-araw na pagpipigil ng iniisip at nararamdaman. Ginawa nilang ugali ang katahimikan, hindi bilang reaksyon, kundi bilang paraan ng pamumuhay. Kaya kung gusto mong matigil ang pagiging lalaking palaging natatalo kapag may problema, simulan mong maging lalaking handa bago pa ito dumating. Maupo ka sa gitna ng diskomportabling damdamin, imbes na tumakas sa pamamagitan ng distraksyon. Pansinin ang hininga mo kapag gusto mong magsalita. Magnilay bago matulog, kahit 5 minuto lang. Hindi ito maliliit na bagay. Ito ang iyong emotional weightlifting. Walang ipinanganak na stoic. Walang nagigising na may perpektong self-control. Pero ang lalaking committed, paulit-ulit nagsasanay, siya ang nagiging untouchable. Binubuo mo ang katahimikan katulad ng pagbuo mo ng kahit anong bagay sa pamamagitan ng pagsisikap, disiplina at oras. Kaya huwag mong hintaying subukin ka ng mundo. Subukin mo ang sarili mo araw-araw. Dahil ang lalaking sinanay ang kanyang isipan sa katahimikan, siya ang panalo kapag dumating ang ingay. 4. Bitawan ang mga bagay
na hindi na nakakatulong sa iyo. May plano ka para sa buong araw, gigising ng maaga, mag-eehersisyo, tatapusin ang mga gawain, at mararamdaman mong kontrolado mo ang lahat. Pero biglang may traffic, may kanseladong meeting sa huling minuto, at heto pa, dinagdagan pa ng boss mo ang trabaho mo ng walang abiso. Ngayon, wasak na ang plano at mabilis na naiipon ang inis. Yung paninikip ng dibdib, yung init sa lalamunan, hindi galing sa pangyayari. Galing yan sa pagtutol mo sa nangyari. Hindi ka galit dahil nagbago ang mga bagay. Galit ka kasi nakala mong hindi sila magbabago. Pero ang mundo, walang pakialam sa schedule mo. Hindi ito humihingi ng permiso bago ito bumaliktad. At habang mas kumakapit ka sa kung paano mo inaasahan na mangyayari ang lahat, mas lalo kang nahihirapan. Hindi ito kahinaan. Ito ay pagkapit. At ang pagkakapit na hindi na napapansin, nagiging bitag. Ang lalaking kailangang tama ang lahat para manatiling kalmado ay lalaking kailanman ay hindi makakatikim ng tunay na kapayapaan. Ang letting go ay hindi pagsuko. Ito ay pagkilala sa mga bagay na hindi na dapat pang bitbitin. Ito ay ang pagkatutong kilalanin ang kaibahan ng nasa iyong kontrol at ng mga bagay na gaano mo man kahigpit hawakan ay kusang dumudulas sa mga palad mo. Alam na alam ito ng mga stoic. Hindi sila nag-aaksaya ng lakas sa traffic, sa bastos na tao, o sa biglaang pagbabago ng plano. Itinutuon nila ang lakas sa mga bagay na maaari talaga nilang hubugin, ang kanilang ugali, kaisipan, at reaksyon. Kaya kapag may bagay na sumira sa araw mo, huwag agad gumanti. Humakbang ka paatras. Tanungin ang sarili, nasa kontrol ko ba ito? Kapag hindi, huwag mong painitin pa sa atensyon mo. Hayaan mo itong lumipas gaya ng masamang panahon. Hindi mo ito binabalewala. Pinipili mo lang na huwag malunod sa loob nito. Hindi ito pagtanggi. Ito ay disiplina. Ang karaniwang pagkakamali ng mga lalaki ay akala nila ang kontrol ay ang pagpipilit sa lahat na sumunod sa plano. Pero ang tunay na kontrol ay nasa kakayahang umangkop. Ang lakas ay hindi ang pagpapaamo sa mundo. Ito ay ang pananatiling kalmado kahit hindi sumusunod ang mundo sa gusto mo. Kaya ang stoicism, hindi ito pagiging pasibo. Isa itong matalinong pagpili. Hindi ibig sabihin na hindi ka na nagmamalasakit. Ang ibig sabihin, hindi ka na nag-aaksaya ng malasakit sa mga bagay na hindi mo mababago. At kapag nakuha mo yung shift na yan, lumaya ang lakas mo para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ngayon, isipin mo ito, nasa parking lot ka. Isang estranghero ang umatras at nabangga ang kotse mo. May UP. Tumango lang siya na parang balewala. Gusto mong sumabog, gusto mong makaganti. Pero matapos ang unang bugso ng damdamin, huminto ka. Tinanong mo ang sarili, makakabawas ba ng UP ang pagsigaw ko? Mapapansin ba niya yun kung magalit ako? Hindi. Kaya ginawa mo na lang ang dapat gawin. Paperwork, insurance, tapos alis. Nanatili kang kalmado. Pinangalagaan mo ang enerhiya mo. At umalis ka hindi lang na may UPS sa bumper, kundi dala ang dignidad mo. Buo. Iyan ang panalo. Hindi dahil pinalampas mo siya, kundi dahil hindi mo hinayaang agawin pa niya ang iba pang mas mahalaga. Ang kapayapaan mo, ang gabi mo, ang kalusugan mo. Ika nga, ang nakuha lang niya ay yero. Pero ang katahimikan mo, hindi niya nakuha. Ang lakas ng isang stoic ay hindi sumisigaw. Hindi siya kumakapit, bumibitiw siya. At sa pagbitiw, naroon ang tunay na kontrol. Kaya simulan mong tanungin ang sarili, akin pa ba talaga ito? Ako ba ang dapat magbitbit nito? Kung hindi na, bitawan mo. Dahil ang lalaking marunong kumilala kung alin ang dapat hawakan at alin ang dapat nang bitiwan, siya ang hindi natitinag sa bawat unos. Lumalakad siya sa gitna ng gulo ng kalmado, malinaw at hindi natitinag. At ang lalaking iyon
Anuman ang mangyari, siya pa rin ang may hawak ng timon. 5. Gawing pagsubok ng sarili ang bawat pagsubok ng iba. Hindi mo maiiwasan ang tunggalian, hindi kung ikaw ay buhay, nagtatrabaho, nakikisalamuha o bumubuo ng anumang totoo. May taong ko-question sa'yo, hindi ka maiintindihan, mamaliitin ka o susubukin ang pasensya mo. Ganyan talaga ang buhay. Pero ang paraan ng karamihan sa mga lalaki sa pagharap dito ay laging reactive. Nakikita nila ang alitan bilang banta sa kanilang pride, isang labanan na kailangang mapagwagian. Kaya sila'y tumitigas, tumataas ang boses, sinusubukang mamuno. Pero sa ganitong reaksyon, hindi nila nakikita ang tunay na anyo ng tunggalian. Hindi ito banta sa iyong lakas, isa itong salamin nito. Ipinapakita ng tunggalian kung saan ka pa rin natitinag, kung saan nangingibabaw pa rin ang iyong ego. Isa itong palatandaan na alipin ka pa rin ng opinyon ng iba. Kaya nga para sa mga Stoic, bawat sagupaan, bawat insulto, bawat di makatarungang sandali ay hindi problema kundi ensayo. Naniniwala sila na palagi kang binibigyan ng buhay ng reps, mga pagkakataong patibayin ang isip sa pamamagitan ng pagpili na huwag magpadala sa ingay. Isipin mo ito, nasa hardware store ka, matagal ka nang nakapila, biglang may lalaking sumingit mula sa likod, iwinawagayway ang resibo at buong yabang na humihiling na siya ang unahin. Mataas ang boses niya, lahat ay napalingon. Naroon ka, bumibilis ang tibok ng puso, nangangatal ang panga, handang sumabog, pero hindi mo ginawa. Sa halip, umurong ka sa loob mo. Tinanong mo ang sarili, ano ba talaga ang nasa panganib dito? Oras ko, ego ko, o kapayapaan ko? At sa mismong sandaling yon, pinili mong huwag sumuko, kundi umangat. Hindi ito kahinaan, ito ang kapangyarihang may direksyon. Ang pagkakamali ng maraming lalaki ay iniisip na ang pagiging kalmado ay katumbas ng pagsuko. Na kapag hindi ka gumante, pinapaapak-apakan ka. Pero ang pagbibigay ng kontrol sa emosyon mo, iyan ang tunay na pagpapatalo. Ang Stoic, hindi iniiwasan ang pagtatalo. Hindi lang siya hinahayaang kontrolin nito. Nagsasalita siya kapag kailangan, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kalinawan. Dahil alam niyang mas masahol pa sa mabalewala ay ang pagbaba ng sarili para lang mapantayan ang kawalang galang ng iba. Kapag sinimulan mong tingnan ang bawat hamon bilang test, hindi kung sino ang tama, kundi kung sino ang may kontrol, mas lalo kang nagiging matatag. Ang tunggalian ay hindi na labanan kundi gym. Hindi mo na inaaksaya ang enerhiya sa mabababaw na argumento. Hindi mo na hinahayaang paliitin ng maliliit na tao ang mundo mo. Sa halip, ginagamit mo ang bawat pagkakataon para palakasin ang sarili. Ganyan namuhay si Marcus Aurelius. Namuno siya ng imperyo, hinarap ang pagtataksil, digmaan at politika, pero pinili pa rin niya ang katahimikan. Hindi niya hinabol ang paghihiganti, hinabol niya ang integridad. Dahil alam niya, bawat interaksyon ay pagkakataon para sanayin ang sarili. Hindi paminsan-minsan, kundi araw-araw. At ang mga lalaking ganyan ang pag-iisip ay hindi lang basta nakakalampas sa tunggalian. They emerge untouched, untouchable. Kaya sa susunod na may tumulak sa mga baton mo, subukan mo ito. Imbes na gumanti, manahimik. Imbes na patunayan ang punto mo, pangalagaan mo ang enerhiya mo. Imbes na pasukin ang gulo nila, maging kalmadong hindi nila maabot. Hindi para magmukhang mabait, hindi para magustuhan, kundi dahil tinuruan mo ang sarili mong umangat sa mga bagay na hindi karapat-dapat sa pagbagsak mo. Hindi ka narito para mag-react sa bawat insulto. Narito ka para patalasin ang sarili at bawat sagupaan ay pagkakataon para gawin yan. Tumugon ng may kontrol, yan ang panalo. Dahil tuwing ginagawa mo yon,
Hindi lang dominasyon ang pinapatunayan mo. Pinapatunayan mong napagtagumpayan mo na ang pinakamahirap na larangan sa lahat, ang sarili mo. 6. Manatili sa kasalukuyan. Dahil imahinasyon mo ang nagpapagalit sa iyo. Hindi ang mismong sandali ang nagpapagalit sa iyo, kundi ang isip mong tumatakbo 10 hakbang paabante o paatras. Hindi ka galit sa sinabi ng isang tao, galit ka sa ibig sabihin nito. Akala mo sa maaaring mangyari pagkatapos, sa kahulugan nito sa pagkatao mo, sa mga bagay na sana nasagot mo, ang ingay sa isip mo, doon ang gagaling ang halos lahat ng pagdurusa mo. At hanggang hindi mo natututunang iwan ang nakaraan o bitawan ang kinabukasan, patuloy mong mawawala ang kontrol sa tanging mahalagang sandali. Ngayon, hindi ito masyadong pinag-uusapan ng mga lalaki, pero palagi itong nangyayari. May sumingit sa iyo sa trapiko. 3 segundo lang yon ang abala, pero sa isip mo, inuulit-ulit mo ito sa loob ng kalahating oras. Iniisip mong harapin siya, sigawan siya, ipakita kung sino ang mas matapang. Bitbit mo ang tensyon hanggang sa susunod mong tawag, pulong, at maging sa hapunan niyo sa bahay. Tapos na ang sandali, pero hinihila pa rin ito ng isip mo na parang tanikala. Ganyan ang nangyayari kapag maliliit na bagay ay nagiging mabigat. Dahil hindi mo natutunang pakawalan sa mismong oras ng pangyayari. Ang stoicism ay parang talim na pumuputol sa ganitong kalat ng kaisipan. Sabi nito, ang meron ka lang talaga ay ang ngayon. At sa ngayon, wala namang insulto, walang iniisip na kahihinatnan, walang kasaysayang kailangang ayusin. Meron lang paghinga, pagkilos, pagpili. Si Marcus Aurelius, sinanay ang sarili na palaging bumalik sa kasalukuyan. Tuwing lumalayo ang isip niya, pinapaalalahanan niya ang sarili. Maaari kang mamatay sa anumang oras. Gamitin mo yang katotohanan yan para gabayan ang iniisip, sinasabi at ginagawa mo. Hindi bukas, hindi pagkatapos manalo sa argumento. Ngayon, ang karaniwang patibong ay yung maniwala na dahil iniisip mo ito, totoo na agad. Pero karamihan sa mga bagay na pinoproblema mo, hindi pa nga nangyayari, imahinasyon lang. Alam ng mga Stoic, ang isipan na hindi disiplinado ang ugat ng maraming hindi kailangang sakit. Kasi kapag pinabayaan mo ang imahinasyon mo, makakalikha yan ng mga kaaway na hindi naman totoo at mga alitan na hindi naman nangyari. Subukan mo ito. Papunta ka sa usapan kasama ang taong hindi mo gusto. Umpisa pa lang, naninigas na ang loob mo, naghahanda na para sa gulo. Pero yung tensyon, hindi pa galing sa kanya. Galing sa hinaharap na binuo mo sa isip mo. Huminto ka, bumalik, tumingin sa kasalukuyan. Maaaring may masabi siya, maaaring wala. Pero alinman doon, mas maganda ang tugon mo kung buo ang isip mo sa ngayon. Hindi kung naglalakbay ito kung saan-saan. Kaya ang mindfulness ay hindi lang pang spiritual na usapan. Isa itong tactical na kalamangan. Pinapanatiling malinaw ang ulo mo kapag gusto na nitong maghasik ng kaguluhan. Hindi mo kailangang magmeditasyon ng 1 oras. Minsan sapat na ang pansinin ang hininga mo, ang tindig mo, ang tunog sa paligid, ang bigat ng paa mo sa lupa. Tuwing gugustuhin ng isip mong lumikha ng eksena, ibalik mo ito. Sanayin mo itong manatili rito. Dahil kapag nagawa mo ito, titigil ka sa sobrang reaksyon sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Hihinto kang ulit-ulitin ang mga bagay na hindi mo na kayang ayusin. Hindi mo na kailangang i-rehearse ang mga sagot na hindi mo na kailangang banggitin. At sa halip, tutugon ka. Hindi mula sa takot o kaba, kundi mula sa presensya. Doon naninirahan ang tunay mong katahimikan. Doon mo makikita ang lakas mo. Hindi mo kontrolado ang nangyari na. Hindi mo rin hawak ang darating pa. Pero kontrolado mo ang ngayon.
At kung kaya mong angkinin ng ngayon, kahit sa loob lang ng ilang paghinga, hindi mo lang isinasabuhay ang Stoicism. Ipinamumuhay mo ang tunay na kalayaan at yan ang uri ng lakas na hindi kailanman kayang agawin ng sinuman. 7. Ipagpag ang bigat ng galit. Bago ka pa tuluyang kalawangin, ang galit na kinikimkim ay hindi lang sumisira ng isip. Pinapabigat nito ang katawan, pinapatuyo ang loob. Nakita mo na yan, yung lalaking mukhang pagod kahit katatapos lang matulog. Mabigat maglakad kahit walang bitbit. Takot sa kabutihan ng iba kasi mas sanay na siyang lokohin. Hindi pisikal ang bigat na yon, damdamin yon. At habang mas pinapatagal mong yakapin ang galit, sisi at pait, lalo nitong inuubos ang lakas mo, ang linaw mo, ang kakayahan mong muling gumaan ang pakiramdam. Karamihan sa mga lalaki, hindi man lang napapansin. Akala nila nakamove on na sila kasi tahimik na. Pero ang katahimikan ay hindi palaging paghilom. At kahit hindi mo na pinag-uusapan, hindi ibig sabihin ay hindi na nito naaapektuhan kung paano ka magsalita, magtiwala o mabuhay. Yung hinanakit mo 5 taon na ang nakalipas, bitbit mo pa rin ngayon sa balikat mo, sa panaginip mo, sa bilis mong mapikon kahit maliit lang ang paglabag. Kaya nga para sa mga Stoic, ang pagpapatawad ay hindi moral na tungkulin. Ito'y kaligtasan ng sarili. Ang pagbitaw ay hindi tungkol sa pakikipagkasundo sa nangyari. Ito ay pagtangging pagmamay-arian ka pa rin nito. Dahil bawat gramo ng galit na hawak mo ay ninanakawan ka ng kapayapaan sa kasalukuyan. At walang sinuman, kahit yung nanakit sa'yo, ang dapat magkaroon ng ganong kapangyarihan sa buhay mo. Sabi ni Epictetus, maaaring igapos mo ang binti ko, pero kahit si Zeus ay di kayang talunin ang kalooban ko. Yan ang tunay na pagpapatawad, hindi paglimot, hindi pagsang-ayon, kundi pagtanggi na makulong sa loob. Isipin mo, may isang tao na sumobra. Siguro nagsinungaling, iniwan ka, ipinahiya ka sa harap ng iba. Sinabi mo sa sarili mong, hindi ko to kakalimutan. At siguro nga, hindi mo nga nakalimutan. Pero tuwing naaalala mo siya, naninigas ang tiyan mo, bumababa ang enerhiya mo, nawawala ang kapayapaan mo. Hindi yan lakas, iyan ay sarili mong parusa. Inuulit mo ang sakit na ginawa nila, kahit matagal na nila itong kinalimutan. At yan ang bitag. Iniisip mong ang paghawak ay proteksyon. Pero sa totoo lang, ito ang nagpapahina sa'yo. Ang Stoic ay hindi ginagawang baluti ang galit. Hinahayaan niya itong bumitaw parang apoy sa palad. Dahil alam niyang ang apoy ay unang sinusunog ang may hawak nito. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang muli mong pagkakatiwalaan sila. Ang ibig nitong sabihin, binabawi mo ang puwang sa puso mo para sa mas magaan, mas marangal na bagay. At nagsisimula ito sa isang desisyon. Itigil ang paulit-ulit na kwento ng ginawa nila. Dahil bawat ulit, binubuksan mong muli ang sugat. Kaya tigilan ang pagre-rehearse ng sakit. Simulan mong ipaglaban ang sarili mong enerhiya. Nasa break room ka. May nagbato ng patagong insulto. Alam mong paninira yon. Pwede mong sabayan. Pwede mong dalhin pa uwi. Ikwento sa tropa. Ulit-ulitin hanggang 10 oras ng gabi. O pwede kang ngumiti. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil tapos ka na sa pagbubuhat ng basurang hindi sa'yo. Huminga ka, lumakad palayo, iwan ang bigat sa likod. Yan ay hindi kahinaan. Yan ay kapangyarihang kontrolado. Yan ang pagkakaalam kung alin ang karapat-dapat sa lakas mo at alin ang hindi. At kapag sinimulan mong bitawan ang hinanakit, mararamdaman mo ito sa tindig mo, sa tulog mo, sa linaw ng isip mo. Ang pagpapatawad ay hindi pabor para sa kanila. Isa itong regalo na ibinibigay mo sa sarili mo. Bitawan mo na. Hindi para sa kanila, para matigil na ang pagdadala mo ng nakaraan sa ngayon.
Marami ka pang buhay sa unahan kaysa sa likod. Bigyan mo ng espasyo ang sarili mo para dito. Dahil ang lalaking magaan ang dalahin ay mas mabilis gumalaw, mas malalim huminga, at mas malaya mabuhay. At kaya mong maging ganyang lalaki kung handa kang ibaba ang bigat ngayon. 8. Huminto bago kumilos. Binabago nito ang lahat. Nangyayari ito ng mas mabilis kaysa sa inaakala mo. Isang pangungusap, isang tono, isang basta-basta lang na salita, at kalahati ka na ng daan para magtaas ng boses o magpabukas ng pinto ng malakas. Sa oras na mapagtanto mong galit ka na pala, nangyari na ang iyong reaksyon. Ganyan mabuhay ang karamihan sa mga lalaki, parang autopilot lang. Tinutulak ng mga panlabas na trigger, hinihila ng panloob na tensyon. At sa sandaling iyon, mula sa pagliyab ng spark hanggang sa apoy, isinusuko nila ang kanilang kapangyarihan. Pero paano kung ang sandaling iyon ang pagkakataon mo para bawiin ito? Nagsisimula ang stoicism sa paghinto, ang pagitan ng nangyari at ng susunod mong gagawin. Doon ang tunay na labanan. Hindi sa argumento, hindi sa insulto. Ang totoong laban ay nasa hininga na iyon, sa maliit na pagkaantala kung saan pinipili mo. Magre-react ba ako tulad ng dati o tutugon ba ako bilang lalaking gusto kong maging? Karamihan ay hindi napapansin ang espasyong iyon. Nauuna ang emosyon kaysa sa kamalayan. Pero kapag naisip mo ito, mapagtatanto mo kung gaano kalaki ang kontrol na hawak mo at kung gaano mo ito kadalas na itinapon. Sabihin nating nasa bahay ka, muling sumagot ng balik ang anak mong teenager ng hindi maganda. Yung tono, yung tingin sa mga mata niya, nakakairita. Malapit ka ng sumabog, pero may pumipigil sa'yo. Huminga ka ng malalim, tapos sinabi mo, "Sasagot ako saglit lang." Yung kilos na iyon ang kapangyarihan. Hindi katahimikan dahil sa takot, kundi pagtitimpi na may layunin. Naputol mo ang isang siklo na nangyayari na taon-taon sa milyon-milyong bahay, at ngayon, nagsusulat ka ng bago. Ang mali ay ang paniwala na kapag hindi ka agad nag-react, mawawala ang respeto. Ang pag-aatubili ay tanda ng kahinaan. Pero ang nakukuha mo sa 2 segundong iyon ay linaw ng isip. Binibigyan mo ng oras ang utak mo para magproseso, magpasya at magtuon. Yan ang pinag-aaralan ng mga Stoic. Hindi ang kawalan ng emosyon, kundi ang pagmaster sa timing. Hindi sinabi ni Marcus Aurelius, "Huwag kang makaramdam." Sinabi niya, "Huwag kang kumilos kung hindi ito para sa ikabubuti." At madalas, nagsisimula ang kabutihang iyon sa katahimikan. Nabubuhay tayo sa mundong ginagantimpalaan ng mabilis na reaksyon. Mag-text agad, sumagot agad, ipagtanggol ang sarili ng instant. Pero ang disiplina sa emosyon ay hindi tungkol sa bilis. Ito ay tungkol sa katumpakan. Ang pagsabi ng tamang bagay sa tamang oras, gamit ang tamang tono. At hindi mo iyon magagawa kung hahayaan mong ang adrenaline ang magsalita. Kailangan mong huminto, huminga, pangalanan kung ano ang nararamdaman mo bago pa ito maging bagay na pagsisisihan mo. Hindi ito kailangan ng taon-taon ng meditasyon. Isang pagpili lang ito. Kapag dumating ang presyon, huminto ka. Sabihin mo sa sarili, "Hindi ko kailangang mag-react ngayon." Lumakad ka sa kabilang kwarto, huminga ng 10 malalim. Itanong mo, "Ano ba ang gusto kong mangyari dito?" At saka ka lang magsalita, kumilos, gumawa ng hakbang, hindi dahil sa ego, kundi dahil sa intensyon. Ang lalaking Stoic ay hindi malamig, malinaw siya, hindi siya mabagal, matatag siya. Hindi niya pinipigil ang nararamdaman, kinokontrol niya ito. Dahil sa paghinto na iyon, mas nakikita niya. Nakikita niya ang mga kahihinatnan. Nakikita niya ang pagkakataon at hinaharap niya pareho ng may matatag na kamay. Kaya simula ngayon, ituring mong training ground
ang bawat sandali ng tensyon. Kapag tumakbo ang puso mo, pumula ang mukha, gusto mong yumuko ang kamao, huwag kang kumilos. Hindi pa, hayaan mong humupa ang sandali. Tapos magpasya kung paano mo ito aakuin. Dahil ang lalaking nakakaya ang paghinto ay hindi lang nananalo sa argumento, siya ay nananalo sa sarili. At yan ang tagumpay na dapat mong piliin ulit-ulit. Konklusyon, hindi ka bilanggo ng iyong emosyon. Ngayon alam mo na, hindi ka bilanggo ng iyong emosyon. Hindi ka nakatali sa galit, sama ng loob, o sa pangangailangang mag-react. Ang itinuro ng mga Stoic, ang buhay na ginawang halimbawa ni Marcus Aurelius at Epictetus ay hindi basta binibigay ang kapanatagan. Kailangang pagsikapan ito. Ang pagkontrol sa sarili ay hindi pag-aatubili, ito ay disiplina. At ang kapayapaan ay hindi kahinaan, ito ay kapangyarihang pinatalas sa katahimikan. Nalaman natin kung paano ang galit ay nakagawi ang maaaring matanggal, kung paano ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagmaster sa sarili, at kung paano ang emosyonal na kapanatagan ay binubuo tulad ng kalamnan sa pamamagitan ng maliliit na araw-araw na pagpili. Nakita mo na ang pagbitaw ay hindi pagsuko, kundi karunungan. Ang pananatiling naroroon ay ang pinakamainam na depensa laban sa stress. At sa bawat sandali ng tensyon, mayroon kang bintana, isang paghinto kung saan hinuhubog ang iyong pagkatao. Hindi ito teorya. Ito ang iyong buhay. Makikita ito sa paraan ng pagtugon mo sa iyong kapareha, kung paano ka nakatindig sa mga pulong, kung paano ka umaalis sa ingay at naninindigan sa iyong mga prinsipyo. Bawat sandali ay pagkakataon para magsanay. At kapag mas madalas kang magsanay, nagiging natural ito. Ganito ka titigil sa pagiging sensitibo sa lahat ng bagay at magsisimulang maging hindi matitinag. Kaya inaanyayahan kita, simulan mo ngayon. Sanayin ang iyong hininga, pigilin ang iyong mga salita, masterin ang iyong paghinto, at buuin ang isang isip na hindi matitinag ng mga bagay na hindi nito kontrolado. Kung nakapukaw sa iyo ang mensaheng ito, ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Anong sandali ang huli mong pinagdaanan? Ano ang natutunan mo sa pagpipigil? Natututo tayo sa pagninilay at lumalago tayo sa pagtulong sa iba na gawin din iyon. Kasi sa huli, ang lalaking nakokontrol ang sarili, ang mga iniisip, mga reaksyon at enerhiya. Ang lalaking tunay na may hawak ng kanyang buhay. At iyan ang lakas na tatagal.